Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Muli po, ako po ang inyong kabanlingkod, Marraro po at your service. At sa inyo na may nagbibigay ng ilang pang mga impormasyon. Please, bago tayo magsimula, please like, follow, and share itong ating FB page, Marraro at your service. At gayon din, siyempre subaybayan po ninyo dito po at nakahook up din ang 90.1 Yantok Mindoro. Okay, nandito tayo ngayon sa isang isla. Ito, sarap, no? Dito po tayo sa White Island, ano? At tayo nagre-relax. Biruin din nyo, isang linggo halos tayo nangangalap ng impormasyon. Ngayon naman, ay kahit nandito tayo, no, ay nais kong magbigay sa inyo ng mga impormasyon pa rin, no. Nitong nakalipas na araw itong mga nakalipas na araw, no, nakaraan linggo ay nakapukaw sa atin yung ito pong ginawang yung ginawang activities sa bayan po ng Magsaysay. Nagdao sila ng kanilang 55th founding anniversary, kung saan ay 5 araw na sila nag-celebrate. Iba-iba yung mga activities na ginawa nila roon. At talaga namang masayang-masaya yung mga taga Magsaysay. At nakita naman natin doon, talagang punong-puno ng activities. At isa sa nakapukaw sa atin, mga kapatid, pumukaw ng ating kamalayan, ito pong ginawa po nilang Harvest Festival. At alam niyo kung ano yun? Onion. So nung Biyernes, nagkaroon po ng tinatawag na Second Onion Festival na ginanap po sa Barangay Nicolas. At doon ay dumalo, inimbitahan ang lahat po ng mga magsasaka. Kung puro lahat magsasaka ay nandoon, mapupuno po yung buong barangay. Kaya ang ginawa nila, yung lahat po ng representative ng bawat kooperatiba ay yun na lang munang inimbita yung mga officers, lalo na yung mga nagtatanim ng sibuyas. At laki ng factor, mga kaibigan, nitong sibuyas sa kanila, sapagkat ang sabi nga itong sibuyas ang isa sa nakapagbigay sa kanila sa economy, sa economy side, ay malaki po ang naibigay. Sabi nga ganyan, mamaya mapapakinggan po ninyo yung kwentuhan po namin ni Municipal Agriculture Officer Richard, na kung saan ay ibinahagi sa atin yung mga tungkol po dyan sa paano ba ito nagsimula itong sibuyas niya sa kanila, na kung saan ang Magsaysay ay pangalawa na ngayon sa buong Occidental Mindoro, kasi kung susumahin natin, ang San Jose ang number 1 producer ng sibuyas, at ang pumapangalawa ang bayan po ng Magsaysay. At ang pumapangatlo ay bayan po ng Rizal. At yun, magkakasunod-sunod na. Pero ngayon, ang sablayan yata mukhang humahabol din. Pero anyway, ang punto natin dito, mga kapatid, na tayo ay bagamat sinalanta nitong El Nino phenomenon, yung sobrang init, yung sobrang init na dulot nitong El Nino ay anong epekto? Nagtuyo, nagtuyot. Tapos maraming nasirang pananim, hindi lang ang sibuyas, palay, livestock, at ano pa? Ito yung matindi sa yung peste, hindi lang sa sibuyas, sa lahat po, pineste. Pati yung pati yung livestock natin mga kalabaw, manok, baka, may ilan, may higit 3 milyon na damage dito sa livestock, dito naman sa high value crop, at isa na rito itong onion, malaki rin po ang na-damage. Pero bagamat malaki ang damage,
kinukonsidera pa rin at nakita pa rin sa datos ng ng provincial agriculture office na bagamat tayo po ay lumiit yung produksyon, hindi naman totally lumiit sa tingin ko nabawasan ang produksyon ng sibuyas. No, kasi maraming nasira maraming nasalanta, maraming naharabas, pero magkagayon man mga kapatid, hindi rin ito tuluyan na masasabi nating bumagsak ang sibuyas dito sa atin. Dahil gawa ng ayon sa datos, no, kung 40% ang inaasahan na nung nakalipas na taon, 40% ang na-contribute natin, no, sa buong Pilipinas, kung 100% na panggamit o yung pangangailangan ng Pilipinas sa sibuyas, 40% ang nanggagaling sa Occidental Mindoro. Imagine mga kapatid, sa Makatuwid, yung 60% pinaghatian na yan ng Pangasinan, ng Nueva Ecija. Imagine mga kapatid, ngayon siguro lang natin nalalaman ito na malaki pala ang naiaambag natin pagdating sa national level na nanggagaling ang sibuyas dito sa atin sa Occidental Mindoro, 40% na pangangailangan ng Pilipinas. Anyway, no? Inaasahan pa na yan ay lalaki yata ang produksyon na may babahagi natin, ano. Kaya bagamat meron mga nakalulungkot na mga farmers natin na nasalanta, ay talagang sa kabuuan, in the whole production, ay nangunguna pa rin tayo. Anyway, pag-uusapan po natin yan, ang sarap ng buko. Dito yan sa White Island, mga kapatid, ang ganda dito sa White Island na to, maganda itong area na to. Marami. O kaya nanyo ako kapag mayroon kayong mga tinatawag na mga yung mga team building, yan, gusto niyo mag-relax, yan dito sa White Island, Pag-asa, Barangay Pag-asa, San Jose Occidental Mindoro. Anyway, tara, ano po natin, para at least ay may bahagi ko sa inyo yung tungkol po dito sa second Onion Harvest Festival sa Magsaysay. Halina, yayayain ko po kayo at puntahan po natin, pakikipag-ugnayan po natin at in-interview po natin si Municipal Agriculture Chief, si Richard, at pakinggan po natin yung paano ba sila nagsimula, ano ba itong kanilang dito sa sibuyas, dahil second di ba? O sige, tara, pakinggan na po natin si Mau Richard ng Municipality of Magsaysay. Okay, take it away. Okay, magandang tanghali sa mga nanonood ngayon at nakikinig din dito sa ating palatuntunan. Siyempre itong Marraro at your service news update at dito po sa mga nanonood at nakikinig din sa kanilang mga radyo sa Yantok Mindoro 90.1. Magandang araw din po sa inyo. So dito po ngayon tayo sa isang lugar sa Magsaysay. Ito po yung bayan ng Magsaysay, Barangay Nicolas, kung saan mamaya papakita ko sa inyo, dito dinaraos yung second Onion festival at napapanahon ngayon sapagkat ngayon po mga kapatid ay pinag-uusapan itong sibuyas, At ngayon ay palagi na pag-uusapan dito, laging napagkukwentuhan kapag sa umpukan, lalong-lalo na pag San Jose, Parque San Jose, Rizal, Samarica, mas pinagkukwentuhan ang Magsaysay. Bakit? Parang tila yata yung Magsaysay ang model. At saka model pagdating sa mga kalakaran, pag pinag-uusapan tungkol sa sibuyas, pagdating sa farm gate, mga ganon, kung saan sa mga namimili. Mamaya alamin po natin yan, at makakugnayan natin dito ang makisig na Municipal Agriculturist Officer,
no? Si Sir Richard. Sir, bati muna tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa mga nanonood at nakikinig ng Mararo at your service. Po, kumusta po kayo? Mukhang abalang-abala kayo ngayon, ah. Yes po. Huling araw po kasi ng ano natin ngayon ng celebration ng 55th founding anniversary ng Bayan ng Magsaysay. Oo. At isang part nga ng activity ay itong aming Pamaguhan Festival o yung aming second Onion Harvest Festival. Oh, teka, no. Na-confuse ako kasi bakit second Onion Festival. Bakit kayo nagkaroon ng Onion Festival? Opo. Ito na po ay second kasi po last year nagkaroon tayo ng first Onion Harvest Festival. Oo nga. To celebrate yung magandang harvest ng ating mga onion growers. Oo. At ngayon, pinilit pa rin nating i-celebrate bagamat hindi ganun kasing kapareho ng dating sitwasyon katulad nung last year. Ay siyempre, may mga kailangan pa rin tayong ipagpasalamat. Dalawa naman lagi may nagpapasalamat natin na matatag pa rin yung industriya ng pagsisibuyas sa Occidental Mindoro. Gayon din sa bayan ng Magsaysay. Bagamat may mga problema tayong kinakaharap pagdating sa pangsakahan. Hindi lang naman sa Occidental Mindoro pero alam ko po ito nationwide. Pero ano no, yung latest ano ngayon na as of April 2, ang ating ang Occidental Mindoro in particular ay talagang masasabi nating 40% pa rin ang maiaambag na produksyon ng sibuyas sa national. Imagine no, 40% pala galing sa Occidental Mindoro alone. Yes po, sa ngayon isa na po tayo sa pinakamalaking producer ng sibuyas. Bagamat lahat naman ng mga onion producing provinces, municipalities ay bumaba talaga yung ani ng sibuyas dahil nga dito sa El Nino. Ngayon din sa side effect nito which is Arabas nga. So, umpisahan ko lang ha. Papaanong ano, ang ibig sabihin nito ay yung onion na ano ba dito sa inyo ay o yung itong sibuyas ay kumbaga ito na ba yung number 1 ninyong product dito? Kaya nagkaroon kayo ng tinatawag na Onion Festival? Parang ganon? Ang onion po kasi kinikilala talaga ng bayan ng Magsaysay. Isa sa mga pangunahing produkto kasi number 1 pa rin talaga natin. Siyempre palay, asin, sibuyas. Yan po. At siyempre may mga pangisdaan tayo. Ina-acknowledge lang natin yung sibuyas kasi alam naman natin pag ani ng sibuyas, lalo na pag maganda ang ani kapares ng last year. Lahat ho ng industriya ay kasabay din na umuunlad. Kapag si farmer naka-ani ng maganda, ultimo mga restaurant, mga construction stores, warehouses, lahat po yan gumagalaw din kasi maraming pambili yung mga ating mga magsasaka, mga appliances, motor, may nagpapagawa ng sasakyan, may mga nagpapagawa ng bahay, lahat po talaga gumagalaw. Kapag itong industriya natin ng sibuyas ay maganda yung ani ng ating mga magsasaka. Oo nga ano, kasi ito narinig ko lang. Sabi nung ano sa inabagi ko si motor sabi pagka ang buyer daw ay magaspang ang kamay, ay jackpot daw. Sigurado. Totoo ba yun? Sigurado. Kasi pag kayong mga ang kamay daw ay mga malalambot, ay nako, utang to. Baliktad din. Totoo ba yun? No? Yun na naririnig ko doon sa mga ahente. Sa ibang mga parte, siyempre kasi talagang karamihan naman ng ating mga farmers, farm laborers, gusto rin magkaroon, may pupundar pagtapos ng taniman ng sibuyas. At isa sa mga talagang pinupundar nila, either sasakyan, bahay, o mga gamit din sa bukid. Kaya pala kapag pagkatapos ng anihan, bibilang ka lang ng mga halimbawa, let's say, sabihin natin isang buwan, ay magsisimula na makikita mong construction ng mga bahay. Yes po. Halos wala na rin tayo. Nagkakaubusan ng hollow blocks. Dito ba sa bayan ng semento? Ganun din po. Basta maganda yung kapareho ng last year, maganda yung kinita ng ating magsasaka. Ay talagang lahat gagalaw dito sa industriyang ito. Kaya na ba nagsimulang magsibuyas ang Magsaysay? Actually po, 7 years pa lang ako sa bayan ng Magsaysay dito sa LGU. At bago pa lang nasa private company pa lang ako, sa chemical company pa lang. Nagsisibuyas na.
ang mga taga Magsaysay. Yan po kasi yung ipinalit nila. Nauna kasi yung bawang. Pero dahil mas malaki yung kita sa sibuyas at natutunan natin pagsisibuyas, doon po mas nag-focus yung ating mga farmers. At nagamay naman nila no? Nagamay Sige po, nila. nagamay po nila. Pagdating po sa production, Oo gagaling nga. na po yung ating Oo. mga farmers. Pwede na ba isang masabi natin na ang mga magsasaamat ng mga taga Magsaysay, farmers na Magsaysay, ay pwede nang lumaban pagdating sa quality ng sibuyas? Pagdating po sa quality ng sibuyas, talaga ho, ang hindi lang po mga taga-bayan ng Magsaysay, pati mo mga taga buong Occidental Mindoro ay pwede na talagang ilaban pagdating sa quality Oo. ng sibuyas. Oo. Nagkakataon lang po, may mga pangyayari. Depende rin naman kasi sa buyers. Sabagay, oo. Kapag sinabi ng buyers, kukunin niya ng sadyukan, Oo. talagang ibibigay po ni farmer. Pero pag Oo. sinabi naman nilang sasalandahin, Oo. talagang yung quality ng sibuyas Ayun. ay makikita kaagad natin. Oo. Sabagay, yung mga nanonood sa atin, alam na nila sa Landra at saka yung mga sadyukan. Sadyukan, yan po yung mga method ng buying dito sa Sinesa ba atin. yun? May sinesa pa. May narinig pa ako Yan naman sinesa. po yung mga klase pag sinusort. klase. Pag sinusort yung mga sibuyas. May sinesa, bulugan, Yun ang good yung size. klase. Opo, yun po yung klase. Dalawa lang pala, sadyukan at saka sadyukan Sadyukan at salandrahan. sa Landrahan. Ayun. So okay. So sa mga nanonood ngayon ng mga farmers natin, especially hindi lang farmers lahat kasi ito sa pag-iikot natin at itong huli rin na nagkaroon ng pulong itong itong Provincial Onion Commodity Council, nag-meeting sila. So may ilan lang na mga council ang meron ang mga lugar, ang mga bayan. Ang Magsaysay ba, mayroon na. Meron pong Municipal Onion Commodity Council meron. ng bayan ng Magsaysay. So dito, ang kapansin-pansin dito, kasi ganito tuwing mayroong katulad nung kamakailan lang, meron ako nakausap na sabing ganyan ako mahirap pumasok sa Magsaysay. Buyer sabi nung buyer. Hindi ko alam kung buyer Ako, magbabayad ka pa. Pagkapunta ka ng Magsaysay, magbabayad ka pa raw. Magbabayad, mahigpit kasi may kakailangan pa ng accreditation, mga ganon. So, ano po ba ito? Yung sinasabing accreditation bago ka dito pag ikaw yung mamimili or ahente. Yun po. Ito po kasi ay parte ng pag-regulate natin sa industriya. Oo. So, ito po ay may backup na municipal ordinance. Which is the ordinance number 222 series of 2021. 2021 pa po ito. An ordinance regulating the method of trade of legitimate transient buyers sa Occident, sa bayan po ng Magsaysay. Bakit? Ito po kasing mga pagkakataon na to, gusto po nating malaman sino yung mga legitimate. Kailangan maayos natin pati way ng timbangan nila. Maayos po natin ang way ng pamimili nila. Ma-identify natin kung sino-sino ba talaga. Way po kasi ito para proteksyonan yung ating mga onion farmers. Gayun din pati yung mga buyers. Protection po ito sa parehong partido. So, kasi narinig ko na kailangan yung yung maski ahente lang ahente at saka yung buyer, merong mga ID na dapat i-present galing sa inyo. Yes. Galing sa Yes po, dahil nga may ordinance na po tayo, kailangan po magpa-register nung ating mga buyers. Sadya naman po sa negosyo, may binabayaran talaga. May mga minimum regulatory fee po tayo. No? So depende po kung meron sila, kung mamimili lang sila dito pero outside the municipality yung kanilang stockyard o yung kanilang pag-iimbakan. So magkakaroon po ng pagkakaiba ng bayarin. Pero kung dito po yung stockyard nila, siyempre may karagdagan pong babayaran. Ang kahalagahan po kasi na to ay malalaman natin sino yung mga buyers, sino yung kanilang mga ahente. I-register din po nila yung kanilang ahente. At siyempre, para po sa identification, bibigyan naman natin sila, yung mga registered, ng ID nila. May nakalagay kung sila ay buyer at kung sila ay agent. Kung sino yung kanilang buyer. Nakalagay po doon. Para kapag ta-transact si farmer sa kanila, papakita lang, ma-identify din sila ni farmer. At kung magkakaroon ng problema, madaling ma-identify ni farmer at madali ring ma-identify ni buyer kung sino yung farmer na binilihan niya.
Ay, okay. So, May kasunduan din po silang, may ginawa po kaming form ng kasunduan. Oo. Nakalagay po doon ano yung klase ng kanilang buying. Sa Jukan ba o sa Landrahan, magkano yung presyo. Nakalagay po yun doon. At kung kailan aanihin, kailan babayaran. hindi kayo nakakaabala pa ito so doon sa mga, siyempre, abala dahil Opo. magaganito pa ako samantalang magbabayaran Tama naman tayo. po. Pre-form lang po ito. Pwedeng sundin, pwedeng hindi sundin. Okay. So may pre-form lang. Ilalagay lang naman yung pangalan ni buyer o ni agent. Ilalagay din yung pangalan ni farmer. Oo. May mga nakasulat na po doon. Pipil up na lang kayo. Hindi pa po abutin ng 3 minuto. Sure ball pala yun. Yun pala Opo. mas At yun po yung maganda. panghahawakan natin. Ang nakalagay naman doon sa ordinance natin ay meron pong penalty. Yung mga hindi susunod sa parehong kasunduan. Sa kasunduan. Opo. Pwedeng makialam. Opo, at nakailan na po, napatunayan namin last year, yung mga sinundang taon, na talagang malaking tulong kasi marami po kaming naayos, may mga reklamo na Oo. ang tagal bayaran. Pag pinatawag naman natin at pinakita natin yung ating Kasunduan, guidelines at yung kasunduan, ay pareho naman pong nagkakaayos at hindi naman na umaabot. May sa ganun mga ba? kasuhan. May nangyari mang ganon? Marami po, marami na po tayong inayos. For sa ating opisina. example, paanong nangyari? Halimbawa, ako yung farmers. Halimbawa po si farmer, dalawa Oo. pong klase. Oo. Halimbawa si farmer ang hindi sumunod. Okay. Nagkaroon sila ng kasunduan, nag-down, magkano, nakalagay sa kasunduan, magkano yung dinown. Halimbawa po sa halagang 55 pesos, Okay. nagkaroon na ng kasunduan, nagpermahan, nagkaroon ng down. Ngayon, nung bumalik si buyer, ayaw nang ibigay ni farmer kasi farmers. may umikot na mas mataas na presyo. Kaya lang ho, na-close deal nyo na kasi at yung kasunduan nga, yung magiging patunay, na close deal na, kailangan na pong ibigay talaga ni farmer kasi nagkasundo na sila doon sa presyong yun. Kahit pa may umikot na mas mataas na presyo, nagkasundo na po sila. At kung hindi po susunod si farmer, nakalagay po doon sa ordinance na talagang pwede namin silang tanggalin naman doon sa mga benepisyo na matatanggap nila sa ating lokal na pamahalaan. Yun. Pwede po sila kasi ang lokal na pamahalaan, regular na namimigay ng buto ng sibuyas sa lahat ng magsasaka ng bayan ng Magsaysay. Ano po? Kaya pala may nakita nakapost, puro nagbuto ng sibuyas, no? Opo. Yun po ay funded ng LGU. Kaya bound din po kami doon sa ordinance namin na pwede namin silang tanggalin na para bigyan ng mga abono at iba pa pong mga interventions na galing sa ating tanggapan. Ayun ang pinaka-sanction sa kanila. Yun po yung pinaka-sanction sa kanila. Ano naman po yung sanction naman pag sa buyer? Sa buyer, Kapag halimbawa, nagkasundo na, pinaghintay mo si farmer, yan po yung mga pagkakataon na hindi naman binabalikan. Kaya lang, identified natin kung sino yung buyer, pinapatawag po natin. May mga penalties po tayo nakalagay doon at pwede po silang matanggal bilang legitimate buyer na at hindi na po sila makabalik dito sa atin para makapamili. Sa San Jose, marami akong naririnig na ganyan at nakarating na nga sa barangay na hindi sinipot. Tapos biglang may sumipot, parang ganun din, na nagpabunot, nagbayaran. Pero wala kasing kasunduan, walang sinusunod na katulad dito sa Magsaysay. Dumating si, hindi nagpabunot, kasi sabi, babayaran. Tapos biglang may dumating, di nakapag-down. Biglang may dumating, hindi sumulpot eh. Ano ba, ang presyo nila ay sabi natin ni 30. Pagkatapos may dumating, hindi dumating. Biglang may sumulpot ulit na isang tumingin dahil hindi nakinuha, hindi na makontak eh. Hindi na makontak eh. Kinuha ng 28 naman. Di wala daw siyang magawa kundi ibenta. Ngayon, sabi paano yun? Binabawi yung pera. Di binawi si pera. Di parang ganon. So, meron ka agad problema. Barangay ang mga usapin eh. Napupunta sa barangay. Pero wala silang magawa dahil wala lang silang binding na may kanya-kanya ho kasing may sinasabi yung farmer natin na halimbawang tinarahan ng isang ahente. Tapos hindi na babalikan. Merong isang ahente naman na babalik sa kanila para mas mababa yung presyo. Yun po kasi yung kahalagahan ng ordinance. Malalaman din natin kung yung ahente na yun ay magkasama sa isang buyer. Kasi yun po yung kagandahan ng registered sila. Nga naman baka nag-usapin dalawang yung buyer, yung ahente, sige, bigay ko na lang sa iyo yan. At ikaw naman doon, papasok doon. Tapos ati na lang tayo, mga ganon So dito sa ginagawa nito, since dalawang
2 taon na, no? Na kayo ano yung sa 2 taon regulation. na po nating ginagawa. So, ano naman, effective ba? Actually po, effective siya in a way na na-regulate nga natin, na-identify natin yung mga tao behind the trading. Tapos, pati po, kasama rin kasi natin chinecheck, pati yung timbangan. Bakit? No? Yung timbangan kasi, syempre, kailangan panatag si farmer natin na tama yung, at calibrated yung timbangan. Paano malalaman? Kasi may mga na-identify din kami nung umikot kami sa mga ibang buyers. So, ano po ito? Hindi to scheduled. Talagang surprise visit. Meron po tayong dalang pang-calibrate. I-check natin yung actual na ginagamit ng timbangan. At kapag kinalibrate natin at kulang, talagang kinukumpiska po natin yon. Meron na bang nangyari? Meron na po nangyari na talagang kinuha natin. At kapag tama naman po yung timbang, nilalagyan natin ng selyo. Opo, nilalagyan natin ng selyo na may, na yun ay calibrated ng ating tanggapan. Partner po namin dyan ang Municipal Treasurer's Office. Okay. Ano pala, yung kagandahan nito, protection ng ng magsasaka. Protection po ng magsasaka at ganun din po naman sa mga buyer, pwede nila ipagmalaki na itong gamit naming yes, walang daya. Timbangan ay walang daya pagkat calibrated po ito dumaan sa calibration ng ating tanggapan. Pero malaki ang kita na ng buyer dahil biruin mo sa bawat isang timbang mabawasan lang ng yung pagnanakaw na yun, di ba? Hindi kasi ninakawan mo yung tayong batas na pwedeng magpataw ng parusa po diyan kung mapapatunayan. Dito sa na ano na po yan ng DTI Actually, pwede naman nating sundan yon. Pero pwede rin nating sundan yung ordinance nga natin. Para magpataw ng mga kaukulang parusa po diyan. Pero yun na nga, na-identify kasi ang kalagahan ng ating regulation, ng ating ordinance, na-identify natin. Kasi maraming matitinong mga buyers. At yun po yung gusto naman nating i-acknowledge. Ito po yung mga matitinong buyers pagdating po natin dito sa ating bayan. At welcome po ang lahat. Ang ease of doing business, ginagawa natin yung pag-alalay sa kanila para lang makapasok sila at makapag-encourage pa tayo ng ibang mga buyers sa ating bayan. Yung nakapost ba sa inyo na nakalagay doon na nakalagay actually po, in-update natin, nagpo-post tayo. Sino na yung mga nag-renew naman para sa taong ito? Yun yun. Opo, pinost mo natin. Last year, pinost din natin kung sino na yung mga nag-registered last year. At ngayon, pinost natin kung sino na yung mga nag-renew. Mga bago at mga nag-renew. Okay. So yun lang. Kung nakuha ng farmers, yun lang ang tatawagan ko. Or yun lang po ang tatawagan nila o yung doon sila magta-transact. Check nila yung mga IDs noon, sigurado may mga IDs yun. Siyempre, paano kung wala? Di huwag ka makipag-transact. Nasa kanilang sa kanila pa rin yun. At their own risk po yun kung magta-transact po sila. At siyempre, kung mahuhuli natin habang nag-iikot po tayo, ipapatawan po natin na kulang parusa yung mga buyers na hindi registered pero nag-iikot po dito sa ating bayan. Ganun. Dito hindi basta-basta yung hindi po pwedeng basta-basta. Kasi may copy din po ang ating municipal police station, ang ating ordinance. Ganyan din po yung mga barangay captains. Yung ating mga barangay councils, may copy rin po sila niyan ng ordinance. At pwede silang manghuli, pwede silang barangay? Opo, ang barangay. Ngayon, pwede po nilang i-hold at itawag sa MPS para po naman imbitahan sila o pag-usapan kung ano yung mga violation na meron po silang ginawa dito sa ating bayan. Okay, maganda yan, kasi sabi ko na nga, protection sa mga kayo lang ba, parang naririnig ko, parang kayo lang ang kauna-unahang munisipyo na nag-implement ng ganitong ayun po, sinubok po natin kasi gusto nga nating ma-regulate. Siyempre, ang daming mga gustong gawin sa industriya ng sibuyas. Ang daming dapat ayusin, dapat baguhin. Pero hindi po tayo makakapag-simula kung hindi po natin sisimulan sa mga ganitong sa bagay. Simpleng mga programa. At siyempre, alam ko po, nag-usap-usap na rin kami ng ibang mga munisipyo at kinakrap na rin po nila yung kanilang mga ordinance. Alam ko yung iba na sasangguniang bayan na rin. Kasi ang mahalaga dito, buong Occidental Mindoro ay pare-parehong magkaroon ng ordinance. Kasi kung magsaysay lang, sasabihin lang ni buyers, dun muna tayo sa mga bayan na walang ordinance, wala tayong babayaran. Di ba po? Pero unfair, kasi biruin mo,
Nagninegosyo sila at pagkatapos wala man pakinabang yung gobyerno pero ginagamit nila resources ng gobyerno, kalsada, Tama po. di ba? Opo, tama po. Napakasimple lang yun. Sabihin, wala naman tayong pakinabang sa gobyerno eh. Yung kalsada, isa yan, di ba? Yung mga So, kalsada po na ginagamit nila, syempre. At syempre, yung mga farmers natin, sinusuportahan ng gobyerno yan Yes, para yes. gumanda yung kanilang produksyon. At Yes. para may maganda rin pong mabili yung ating mga buyers. Oo. So ito itong Onion Festival ninyo, ano, na ginagawa ninyo, taon-taon na ito, no? Opo, magiging So, taon-taon na po. Oh, taon-taon nito, the second na. So sa ngayon, sa nakikita nyo ba ang sibuyas dito sa atin, sa particular in Magsaysay? Kasi nabalitaan ko, ang San Jose ang number 1. Pangalawa ang Magsaysay. Pangatlo ang Rizal or Kalintaan. Hindi ko lang maano doon. Rizal, Oo. Paluan. Oo. Pero kayo, Sa Blayan pumapangalo. po ngayon, Blayan? nagsisimula na din. Ba? Opo, talagang Pero mais malaki sila, na ha? rin ang production nila. Unti-unti po, nagsiship na sila Ganon. sa onion farming. Ba talagang gusto nyo gibain yung ano, ha? Gusto nyo gibain Kasi yung... po nakita nila na talagang may magandang future at mas malaki talagang dihamak yung kita pagdating sa ibang mga Sa bagay, oo. commodities. Pero sabi nila, may kasabihan lang to, ha? Na naririnig ko lang to. Kung gusto mong yumaman, magsibuyas ka. Kung gusto mong maghirap, magsibuyas rin. ka. Totoo ba yun? Ayun po, mataas po kasi yung risk ng pagsisibuyas, maraming okay. kalaban. Mm-mm. At yun naman yung pinagpapasalamat natin sa mga farmer na despite nung mga yun, Oo. ay tuloy pa rin po sila katulad ngayon, tagtuyot. Kung tag-ulan naman at talagang abutan ng bagyo, ngayon may harabas pa tayo, Oo. ang mamahal pa po ng inputs. Yan nga, oo. Ano po, ang hirap na rin po ngayon humanap ng pagdating sa manpower kapag magpapatanim, magpapabunot. Ayan po yung mga kinakaharap. At yung presyo ay hindi stable. Yun pa, oo. Yun po yung talagang isa sa challenge pagdating po dito sa onion Pero farming. sa nakikita ko dahil sa... Ito lang aking komentaryo dyan tungkol dyan. Hindi mo makokontrol ang price because of what we call the law of supply and demand. Yun eh. No, napakabigat nung ano na yun, batas na yun eh. No? Law of supply and demands, ano? So kapag mababa yung supply at doon magkakaroon ng problema, di ba? Pero anyway, dito sa atin ay dito wala pa ring masasabing lugi, no, sa sibuyas. Wala pa ring lugi sa sibuyas. Lugi po sa sibuyas. Oo, wala, di ba? Sa ngayon, dito Oo. sa bayan ng Magsaysay. Ngayong taniman Oo, po ngayong ba? taniman, Ito ba oo. natin? Meron na po. Meron Meron? po tayong mga nalugi din na farmer na talagang nahirapan. Hindi yung bawi lang, yung bawi puhunan. Karamihan naman po ay nakabawi sa puhunan. Ayun, Marami oo. pa rin naman pong kumita. Oo, yung Opo, nabawi marami pa rin puhunan. pong kumita. May mga hindi ko katulad ng mga sinundang taon, marami rin pong nalugi ngayon. Oo, talagang hindi no? Medyo mahirap po kasi yung galaw ng sibuyas. Talagang ito po kasi ay very perishable. And risk din, ano? Very risky po na industry. Oo. Kaya ang pag-alalay naman ng gobyerno, syempre, gusto natin pababain din yung risk nila. At yung kanilang cost of production pababain din. Oo. Kaya may mga tulong tayong binibigay sa kanila. Hindi man, alam naman natin na hindi Oo, kaya yes. ibigay lahat po ng gobyerno. Yung at least man lang 50% ng kanilang Yes. gastos ay hindi po talaga kayang tugunan. Pero at least ginagawan po natin ng paraan. May mga programs tayong ginagawang regular na para sa kanila. Oo. Okay, so medyo nagpo-program na at hindi na kita masyadong aabalahin, Sir Richard. Nasa iyo po ang pagkakataon sa mga kababayan natin nakikinig, particular sa mga taga Magsaysay. Kay Ma'am Palasige ba yon ng Bacololo? Magandang araw sa iyo. Kasi yun ang na-interview ko noon. Sabi niya, dapat ang farm gate, 50 pesos eh. Anyway, ganun talaga ang kalakaran niyan. Anyway, sir, nasa iyo ang pagkakataon, sir. Ayun po, unang-una, syempre ay wini-welcome namin kayo. Baka pwede po kayong makadalo dito sa ating ginaganap na Onion Harvest Festival. Bagamat hindi po lahat ay maganda ang ani at alam naman natin, ito po kasi ay isang plataforma kung saan mapag-uusapan din natin ano ba yung mga dapat nating improve. Yes. Magkakaroon po tayo ng open forum. Gusto rin nating malaman yung side ni farmer, ano pa yung mga dapat nating idagdag sa program. At unti-unti, di man po natin pinapangako na biglaan, abrupt yung gagawin nating development. Ay kahit pa paano po ay step by step gagawin po natin ito.
lalapit tayo sa mga ibang mga ahensya. Actually, kailangan natin dito convergence of different agencies. Oo, yes. At syempre, 100% po yung tulong ng ating LGU at full support naman ng ating mahal na mayor po pagdating sa agriculture. At pinag-uusapan nga natin na magdagdag pa by next year ng pondo kasi may nakikita tayong ilang mga dapat pang idagdag ng mga interventions. Higit lalo yung ating mga spodulars, yung ating mga traps. Dadagdagan po natin pondo niyan para mamigay po tayo, sasama natin sa pamimigay next year para mas makontrol natin yung harapas. So muli po, yung mga kasama natin sa ibang sa MAU. So ayun po, sana ay patuloy yung ating koordinasyon para mabuo po natin ang mga ordinances na ito at para pare-pareho po tayong umabante pagdating sa onion production dito sa ating lalawigan. Nagsasama-sama ba kayong mga MAU? May mga mouse meeting po kami. Ganun ba? Ginagawa po namin yan, yung coordination, mouse meeting, palitan ng kuro-kuro. Meron po kaming association. Ay, akala ko May kanya-kanya presidente rin po kami, meron pong mga officers, may mga resolutions kaming pinapadala kung kailangan sa mga ating sa secretary, sa ating presidente. Akala ko kanya-kanya lang kayo, pagalingan, gano'n. Hindi rin pala, no? Usapan din po tayo, may coordination po tayo. So nagtutulungan din pala talaga po. kayo. At ang Department of Agriculture po ay nag-i-invite din, gumagawa din po ng mga pagsasama-sama, pagpupulong-pulong pagdating po sa dito sa ikagaganda pa ng agriculture sector. Ayun. Ng ating lalawigan. Okay, yan po ang pakikipag-ugnayan natin kay Sir Richard. At ngayon naman, ito naman, nagkaroon ng program ang munisipyo tungkol po dito sa Second Harvest Onion Festival. Ito naman po, pakinggan po natin ang mensahe naman ni Mayor Cesar Junjun Tria. Ano po? Sa kanyang mga kamagsasaka, sa kanyang mga constituent, at higit sa lahat sa mga magsasaka ng sibuyas. Pakinggan po natin. Noong po nakaraang linggo, tungkol do sa presyo ng sibuyas, noong unang umaarangkada, ang sabi sa radyo ay 27. Sa tulong po ni kasamang Marraro, nung po ako in-interview, ang sabi ko sa bayan po ng Magsaysay, ang presyo ng sibuyas ay 40 pesos. Kasi nagpapaputok sila doon sa mga karatig lugar natin na 27. Sabi ko dito po ay 40. May bumibili ng 38, ngayon pumapalo na ng 40. Kaya doon naman, nung narinig nila, nag-alanganing magsipagpintahan yung mga magsasaka dahil hinahanap nila yung 40 pesos, yung 38. Kaya nahirapan yung mga buyer. Yung kumbaga ay parang estratehiya natin na huwag kaagad bumigla na ganunin nila ang presyo ng sibuyas. So, sumabay, hindi sila makabili, sumabay, nag-angat ng patuloy. Ayun. Ngayon, ito na. Ang iba, hindi na pumapasok po dito sa atin. At dahil nga, dito daw ay mahal ang sibuyas. At ito pa, ang isang masakit, yung ibang buyer na sabi, nanghihingi si Mayor Junjun Tria ng 15,000 sa bawat buyer o sa bawat ahente basta para lang makakapamili sa Magsaysay. Dapat naman ako manghihingi, pinipilit ko nga na tumaas ang presyo dito sa bayan ng Magsaysay. Ba't ihinga ko ng 15,000 naman? Sabi ko, turo nyo yung nagsabing na ahente at ididimanda natin. Basta tistiguhan nyo lang ako. At tistiguhan nyo na sila ang nagsabi para makita nila. Alam, naiinis kasi ang mga ahente at buyer pagka kinukontra natin yung estratehiya rin nila para maalalayan natin na huwag bumulusok ang presyo ng sibuyas. Ang presyo kasi ng kalakalan, alam naman natin na yan ay kahit anong gawin natin, yan ay sa law of supply and demand. Yan lang naman po kita nyo, nung nakaraan ay talagang halos wala ng sibuyas. Kaya ang ginawa nung iba, namimili ka agad sila. Ngayon nga, sasamantahin na pag nag-stop buying, may mga pumipitik na namimili para pang
puno doon sa storage. Dahil magkaka-shortage. Pagka nagka-shortage na naman, ang taas ng bigla niya, swerte ang may mga storage na naman na sibuyas. Sila doble-doble ang kita. Tayo ang nagpapagal. Tayo namumuhunan na tayo nagpapagal ng katawan. And yet, tayo yung nalulugi. Kaya yung si Asek, sino nga ba yung bumisita sa opisina ko? Si Asek sa Department of Agriculture. Eh sabi niya sa akin, lahat mayor ang plano po ng Department of Agriculture ay mamimigay ng pondo para sa mga bawat munisipyo. Ang ikinalulungkot ko, hanggang plano pa lang eh. Sana kako talaga, Asek, kailangan nung ibigay kako yan. Totoo yan. Kasi ang bibigyan lang nila, yung mga bayan na nagpo-produce ng sibuyas. Pang ano yun? Halimbawa, pagkakalooban nila, sabi kasi nila, magbibigay sila sa atin ng 5 milyon sa munisipyo. Pag ang buyer ay bumira, at lalo na sa ganitong nagkasira-sira ang sibuyas, eh ang ibig sabihin, magkakaroon ng kakulangan na supply. Di ba? Tataas yan. Pero pinipilit nilang pagbabain. Pagka ganyan, yung 5 milyon pinahiram sa atin ng Department of Agriculture, ay gagamitin natin, itulong natin sa mga magsasaka. Bilhin natin ang sibuyas. I-fix natin ang presyo sa magandang presyo. Itutulong natin yun sa magsasaka para sila ay mapilitang sumabay sa ganong presyo. Kasi i-storage lang rin nila, tayo ang matatalo. Kaya yun po ang pinipilit namin na maibigay ng Department of Agriculture sa mga bawat bayan na nagtatanim ng sibuyas. Ibebenta rin naman ang pamahalang lokal. Kahit mag-break even ang pamahalang lokal, hindi naman para kumita. Kung hindi, para maalalayan ang pagbulusok ng presyo ng mga sibuyas dito sa ating mga pananim, dito sa ating bayan. Patutulungan din ang ibang mga lugar. Napakaganda. At meron tayong darating na malapit na po matapos. Tinatapos lamang po natin yung ating warehouse, yung mismong yung ating paglalagyan ng rice mill. Yung pong ating rice mill, 63 million po yun. At 5 lang sa buong Pilipinas ang meron nun. At mapalad po ang bayan ng Magsaysay dahil nakahingi po tayo ng isang rice mill magmula sa pamahalaan. Pagdating po niyan, yung pera po na yun, halimbawa, nabawi na natin, pwede naman po nating ipamili ng palay o idagdag na insentibo sa NFAs pamimili ng palay para sa mga magsasaka na makakatulong din. Babalik din yun sa pamahalang lokal. Magiging revolving fund. Sabi nga namin ni Mau yung sinasabi ni Presidente Marcos, pagka talagang nagbigay sila ng pondo sa mga pamahalang lokal na gano'n, yung sinasabi niyang 20 pesos na per kilo kaya ng munisipyo Sa totoo lang po. Sa ngayon nga namimigay ako ng isang kaban sa mga nagre-request lang Yung pa kayang 20 pesos na ibabayaran sa iyo, 20 pesos isang kilo. Di ba Mau? Bakit hindi natin magagawa? Pwede pong gawin yun. Kaya lang po talagang dapat ay maging seryoso ang pamahalaan. At yan po ang oryentasyon ng tanggapan ng agrikultura sa pamumuno po ng inyong abang lingkod. Seryoso po tayo sa paghahatid ng mga programa at serbisyo sa lahat ng magsasaka dito po sa ating bayan. 55 taon na po ang ating bayan. At ang ilan sa inyo, mga magulang namin, ay alam nyo naman ang kasaysayan ng ating bayan. Kung paano tayo nagsimula sa mga pagsasaka, kung paano ang ating bayan ay nabuhay sa pagsasaka, kung paano ang mga programa nakita nyo kung paano makarating sa mga magsasaka. Kinakailangan, kaya naman natin yung paglabanan, kinakailangan maging seryoso lamang tayo. Maliit ang pananalaping pambayan ng pamahalaan lokal ng bayan ng Magsaysay. Pero kaya natin na gumawa ng mga programa, i-maximize lang natin ang paggamit ng ating pananalapi. Walang palakasan, walang gagamit, walang akin yan, amin yan, walang magtatakaw mata sa lahat ng kagamitan, sa lahat ng pananalapi ng pamahalaan lokal.
isagawa, ihatid ang mga programa sa lahat na katulad nyo na tamang tao at magsasaka ng bayan po ng Magsaysay. Kaya po, ito pong ating ginagawa na pangalawang taon na, pangalawa na ngayon, ay taon-taon po natin gagawin. Bakit? Kailangan tayo magkita-kita. Pasasalamat sa Diyos, una, at makita natin at malingon yung ating pong mga karanasan. Yung mga pagkukulang, yung mga tumama tayo na bagay na, buti ganito ang ginawa natin. At makita natin yung balik na hindi natin nagawa, natututo tayo. At napag-uusapan natin, ano pa ba ang mga magandang programa na pwedeng isagawa at ihatid ng pamahalaang lokal. Kaya, hindi lamang bahagi ng pagsasaya, ito ay bahagi ng paglingon, pag-aalaala, at hamon sa ating mga sarili. Bilang mga magsasaka, malaki ang ating gampanin para sa pagsulong ng ating kabuhayan, para sa pagsulong ng ating bayan, makamtan natin yung hinahanapan natin. Nauumpisa na natin, isasagawa na natin. Tulungan niyo po ako sa pagpapaunlad pa dito po sa ating bayan na Magsaysay. Magandang hapon po at maraming salamat. Ayan, so narinig na po ninyo ang napakagandang mensahe ng ating mayor, si Mayor Junjun Tria. Napakaganda po ng kanyang nabanggit. Pero eto ngayon, kumuha rin tayo ng mga ibang mga reactions. Na sa pagkakataong ito naman ay minarapat po nating hinga naman ng reaction din yung mga farmers sa nasabing okasyon. Marami pong nagsabi doon nung open forum, marami silang mga binanggit At yung mga binanggit nila positibo. Hindi po yung mga negatibong epekto nitong El Nino, kundi yung positibong pananaw ang kanilang ibinahagi dito. At meron dito akong nakita, narinig, at ito'y aking nais ibahagi sa inyo. Itong yung chairman ng Gamot Farmers Association ng Barangay Nicolas at yung chairman din ng Municipal Farmers Action Council ng Bayan ng Magsaysay. Ito pong si Chairman Agoncillo Villola. Pakinggan po natin sapagkat maganda, may puntong yung kanyang sinasabi po tungkol dito sa kalakalan po ng sibuyas. Pakinggan po natin. Ako po si Agoncillo Villola, Chairman ng Gamot Farmers Association. Chairman din ako ng Municipal Farmers Action Council sa Bayan ng Magsaysay. Ayun, okay. So, kumusta naman po? Maganda po ba yung patakaran ngayon dito na umiiral sa Magsaysay? Kung yung sa patakaran nila, talagang maganda. Dahil nung nag-meeting kami sa MAPSI, hindi pwedeng mamili dito yung mga hindi kukuha ng permit at hindi susunod sa tinakdang presyo ng bayan. Ayun, okay. Kaya approve sa inyo yun? Okay na yun, okay yun. So yun ang malaking yun sana, yun ang pakinabang. Safety, Oo. Ang naging problema natin ngayon, dahil may mga dumating na mga hindi natin inasahan, kagaya ng kinulang sa tubig. Yung may mga uod. So may mga time na bigla ka na lang magpapabunot, tapos isang ahente lang yung tatawad. Pero ang naman doon, nakatawad na siya. Ang problema, nung nabunot na, hindi na pinuntahan ng buyer. May ahente, walang buyer. Tapos ang daming dumating na buyer, puro sila walang ID. Tapos ang sabi lang, babalikan. Wala naman na bumalik hanggang ngayon. Okay. Pero walang ID. Wala silang mga kaya ID. Hindi sigurado sila. Oo. Yun yung problema namin ngayon. Kayo napilitan lang kayong magbunot dahil kasi abutan na yung talagang takda na pala siyang Hindi, sa totoo lang, abot na siya sa takdang araw. Kanya lang, gusto lang namin sanang i-atras para umabot kami doon sa mas magandang presyo. Pero eksakto naman na siya, 90 days siya eksakto nung magpabunot kami. Ang problema nga lang, hindi kami nakapagtanong doon sa maraming ahente o kaya mga buyer. Iisa lang yung naunang buyer na nag-ikot. Pangalawa, dalawa silang nag-ikot sa pagbubunot. Pero yung isa nagpresyo pero hindi naman kumuha ng buyer, walang buyer siya dumating.
Paano to? Kung halimbawa yung mga buyer na yan at saka yung mga ano hindi naman, wala namang ID, wala ano, papayagan nyo pa rin. Siguro Depende. ngayon ang magiging kuan pag may mga lalapit, siguro ang unang tatanungin natin yung ID. Oo. Kasi medyo nasanay na kasi kami noon na kahit walang ID, basta tumawad, okay. Oo. Ay for the first time naman na ngayon lang nangyari sa akin ito na ang daming tumawad na ahente pero wala naman silang buyer nakasama. Ahente lang. Ahente lang. Talagang salabat sila dito. Pero puro ang sabi, bukas babalikan namin. Wala nang bumalik. Yun. Pero yan ay sa pangkalahatan po na ano, sa inyong samahan, sa inyong kooperatiba. Kumusta naman po? Ay okay lang naman kami. Ang problema nga lang kasi ngayon, kaya nagiging problema yung buyer. Dahil ang maraming buyer ang nangangamba na yung mabibili na ay may harabas. Pero sabi ko nga, hindi naman harabas yan, mga uod lang na pangkaraniwan. Dahon lang naman yung may sira. Hindi naman yung laman. Ganun ba? Oo, yun yung ano, yun yung kinatatakutan ng mga buyer. Kaya munang umiikot mga ahente. Pero yung buyer nila parang takot. Kaya yun ang nakikita namin ngayon. Ano sa tingin nyo ang dapat na solusyon? Siguro, kaya nga gusto ko sanang magsalita kanina na magkaroon sana ng permanenteng buyer talaga dito sa bayan ng Magsaysay. Na yun talaga yung mamimili dito. Na sila yung unang mamimili dito na sa mga bayan ng Magsaysay. Para sigurado kami na may buyer talaga kami. Panawagan nyo rin po sa mga ninyo, sa mga kamagsasaan nyo at mga kamiyembro nyo. Kaya nga, ang hinihiling namin sana na magkaroon sana ng lehitimong buyer dito. Yun yung kaya hilingan namin. Ang isa pa, sana hihingi din kami ng tulong sa bilang chairman ng Municipal Farmers Action Council. Nagpasa kasi kami ng resolusyon sa Malacanang at saka sa Secretary ng Agriculture na sana dagdagan ng pondo ng NFA para lahat ng produkto ng magsasaka, pati sibuyas, pati mais, ay bilihin nila kung madadagdagan sila ng pondo para magkaroon ng presyo ng support price para yun ang pagbabasihan lagi. Parang palay na hindi na bumababa. Nakapix na doon. Ngayon, kung tataas yung mga traders, tataas sila pero dapat nakapix na parang palay. Yun kasi hihingi kami ng tulong sa LGU na sana suportahan yung aming resolusyon. Naggumawa rin sila ng resolusyon na ganon, halintulad nung sa amin, para naman masuportahan talaga yung magsasaka ng sibuyas. Kasi pagka minsan sa sobrang dami ng sibuyas, ibabagsak nila. Sobra naman, sobrang talagang laglag. Okay lang namang yung 35 sana, okay pa eh. Kanya lang, wala namang bumibili ngayon. Oo. Mabuti pa nung 12 lang at may bumibili. Ngayon, walang umiikot dito eh. Yun ang isang problema namin ngayon. Thank you po. Okay, so ang ganda ng kanyang punto, yung punto ba na yun ay, o yung resolution na sinasabi nila ay aaayon din dito sa ating, siyempre, itong ating sangguniang bayan sapagkat sila ang magpapatibay ng tinatawag nating resolution at ibibigay yan sa municipal mayor para naman siyang maghatid nitong resolution na to. Pakinggan po natin ang tugon ni Magsaysay Municipal Councilor Brian Santiago na siya ring may akda ng municipal ordinance regulating the method of trade of onion and allium traders in municipality of Magsaysay. At siya rin naman ang chairman ng People's Organization in Empowerment, Labor and Employment. Tara po, pakinggan po natin si Municipal Councilor Brian Santiago. In line with the resolution po nung Farmers Association sa Magsaysay, ang nais lang naman po namin ay makita yung kanilang yung program and para may align din namin yung aming magiging action sa kanilang mga ginagawang resolution para sa mga national agencies po natin. Kaya may posibilidad. At saka ang kinakalam po talagang yung action taken naman po natin talaga doon is yung i-support talaga yung kanilang mga naisin para po doon sa mga magsasaka natin sa Magsaysay. Pero yung kahilingan nila, may posibilidad kaya yon? Maganda ba yon yung kanilang resolution na yon sa tingin mo? Opo, Kuya Mar, kasi ang nakita po namin doon is mas makapalakas natin yung sektor ng agrikultura natin sa bayan ng Magsaysay.
And yung bagang yung kanilang mas maganda nga po, nagkaroon sila ng initiative. Sa kanila mismo nanggagaling yung mga solusyon, at sila mismo na-identify nila mismo yung nagiging problema, kasi sila naman talaga nasa agriculture sector natin. At kami naman po talaga naghihintay lang ng kanilang suggestions and criticism para gawin namin yung mga program na align doon sa kanilang kagustuhan na programa. Okay. Mensahe niyo po sa kanila. Siguro po ang mensahe ko sa ating mga onion farmers tsaka sa lahat po na magsasaka sa bayan na magsaysay, ganyan po talaga ang buhay, pakatatag tayo, hindi naman po laging tiba-tiba pa. Pero sana, alayin din sana sa mga ginagawa ng programa sa gobyerno ay sa pamahalaan bayan na magsaysay, sa ating Mayor Cesar M. Tria, ay ating mailunsad sa kanila na maayos. At sa kanila, nabukas naman po lagi yung aming tanggapan. Ano naman po yung na-start nilang gawin sa amin po sa nagkakaisang sangguniang bayan, sa panguna po nating Vice Mayor Ben Franson Benosa. At sa lahat po ng mga konsyal natin sa bayan na magsaysay, bukas naman po yung ating tanggapan sa kanila mga naisin pa na mga programang gawin natin. At pagtulong-tulungan din natin pare-parehas para lahat merong partisipasyon sa lahat ng programang inilalaan natin sa bayan na magsaysay. Okay, yan po ang kabuuan ng ating pagsasayang papawid. Narinig po natin yung mga mensahe, yung mga iba't ibang mga reaksyon, mga lahat po ng tungkol po dito sa sibuyas na yan na talaga naman, pag sinabing sibuyas, pinag-uusapan talaga yan. Sabi nga ganyan di ba nga, nabanggit nga kanina ni Mau Richard na kapag ano daw dito yung kasabihan sinasabi na ang sibuyas, kung gusto mong yumaman, magsibuyas ka. Kung gusto mong maghirap, magsibuyas ka. So, eto po yan, pangkalahatan, sabi nga ganyan, ang mga magsasaka ay hindi sumusuko, tuloy-tuloy yan. Hindi yan basta-basta mapipigil. Tuloy-tuloy lang yan, di ba? Ganyan ang mga magsasaka. So, yan po ang kabuuan ng ating pagsasayang papawid. Kaugnay po yan sa pagdiriwang ng Second Onion Harvest Festival sa bayan po ng Magsaysay. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik at sa ating pagsasayang papawid ng Marraro at your service. Huwag pong kalinimutan, again, i-like, i-follow at i-share para po marami ang maabot po ng impormasyon na ito. Marraro po at your service na nagsasabing Audiamus Vesum Populi na palakasin natin ang tinig ng tao. Hanggang sa muli.